Marami akong money mistakes na nagawa ng 20s ako. Ngayon nasa 30s na ako at gusto kong gawin tong video na to para pag-usapan yung mga bagay na sana inayos ko pagdating sa pera noong 20s pa lang ako. Una sa lahat, kung nasa 20s ka pa lang at nanonood ka ng ganitong videos, ibig sabihin lamang ka na agad sa karamihan ng tao. Kung ang goal mo ay magkaroon ng financially successful na buhay, maraming bagay ang pwede mong gawin. At isa doon ay yung pag-intindi kung paano gumagana ang pera. Kaya sa video na to, i-breakdown ko yung iba't ibang concepts, topics, at lessons na natutunan ko nung nasa 20s ako. At sana makatulong to sa inyo. Konting background lang tungkol sa akin. Charlie yung pangalan ko. Lumaki ako na sobrang frugal. Ginugol ko yung 20s ko na maraming struggle pero nag-aaral ako ng husto tungkol sa investing, pera, at business. Medyo crazy isipin na nasa 30s na ako ngayon. Parang tumanda na ako bigla. Pero sa nakaraang isang dekada, sobrang dami kong natutunan tungkol sa pera at pag-invest. Kaya gusto ko lang i-share lahat ng natutunan ko sa inyo. Yung unang money lesson na gusto kong pag-usapan ay yung pagiging appropriately frugal. I-explain ko kung ano yung ibig sabihin nun. Noong nasa 20s ako, sobrang frugal ko. As in, sobra talaga. Parang nakakahiya na level ng pagiging kuripot. Ayoko lumabas para kumain. Lagi kong tinitingnan yung presyo ng mga bagay. Naiinis ako kapag may red light sa traffic dahil alam kong nagsasayang lang ako ng gas. Gumagawa pa ako ng mga bagay tulad ng magdadrive ng extra 10 to 15 minutes para lang makatipid ng $2 sa gas. Hindi ako pumupunta sa events dahil alam kong gagastos ako. Hindi ko binibili kahit yung mga bagay na kailangan ko talaga dahil ayoko lang gumastos. Tuloy-tuloy yung listahan. At kapag iniisip ko ngayon, parang napapaisip ako na, Charlie, ano bang ginagawa mo noon? Halos lahat ng ginagawa ko noon ay umiikot lang sa pagtitipid ng kahit $1. Ngayon kapag tinitignan ko pabalik, malinaw na hindi yon magandang paraan ng pamumuhay. Kung makakabalik lang ako sa past para kausapin yung sarili ko noon, sasabihin ko lang, Charlie, sobrang kuripot mo. Sobrang dami mong mental energy ang napupunta lang sa pag-preserve at pagsisave ng pera. At naapektuhan na rin nito yung mental health mo, pati yung friendships mo. May level ng pagiging frugal na sa tingin ko ay healthy at tama para sa karamihan ng tao. Pero lampas na lampas ako doon noon. At posible rin na yung ilan sa inyo na nanonood ngayon ay lampas na rin doon. Sa kabilang banda naman, meron ding iba sa inyo na hindi naman frugal enough. Gumagastos kayo ng sobra kumpara sa kinikita nyo. Kaya ang gusto kong mahanap nyo ay yung tamang balance ng frugality. Yung level na nagbibigay sa inyo ng magandang buhay habang nakakapag-save pa rin kayo ng pera. Kung lahat ng energy mo napupunta lang sa sobrang pagtitipid, walang gustong makipag-hangout sa'yo. At nasasayang lang yung oras at energy mo sa pagsasave ng maliit na halaga ng pera. Kahit marami ka pang mas importanteng bagay na dapat pinagtutuunan ng pansin. Mamuhay ka below your means. Huwag bumili ng mga sobrang mahal na bagay. Huwag pumasok sa utang. Pero tandaan mo rin na yung pera ay isang tool na talagang meant para gastusin. At sobrang daming bagay na pwedeng paggamitan ng pera mo na actually smart sa gastos. Pag-uusapan natin yan mamaya sa video na to. Pero guys, please, huwag kayong maging sobrang frugal. Hanapin nyo rin yung tamang balance kasi ako mismo, honestly, wala akong ganyang balance dati. So number 2, kailangan mong ilaan yung energy mo sa pag-increase ng income mo instead na puro penny pinching lang. So obviously, connected ito sa last point. At dahil sobrang frugal ko noon, hindi ko talaga tinatry na kumita ng mas maraming pera. Instead, parang mga 60 to 70% ng brain power ko ang napupunta sa pag-figure out kung paano ako makakatipid ng pera. And guys, kahit pwede kang mag-save your way hanggang maging millionaire, pag mga age mo ay nasa mga 50 or 60 ka na, kung gusto mong marating yun ng mas mabilis, hindi lang tungkol sa pagsasave ng mas maraming pera. Mas tungkol talaga to sa pag-increase ng income. At lagi nilang sinasabi na yung first $100,000 mo yung pinakamahirap. Kaya dapat target mo na talaga na maabot yung $100,000 na yun as soon as possible kasi once makarating ka sa certain point sa curve na yun, yung compound exponential curve, mas nagiging madali na yung lahat. Yung way para gawin to ay gumagana pa rin hanggang 2026 and beyond. Ito yung magsimula ng high-value service-based business. Ginawa ko to nung nasa 20s pa lang ako. Photography at video yung ginagawa ko. Usually, nag-charge ako ng at least $100 per hour sa karamihan ng shoots ko. Doon talaga ako nakapag-build ng capital na ginamit ko para makapag-start mag-invest nung nasa 20s pa lang ako. Kung nag-work ako sa normal na job na kunwari $25 per hour lang, mas magiging mahirap para sa akin na magkaroon ng sapat na pera para mag-invest. Instead, nag-focus ako sa pag-build ng skills na willing bayaran ng mga tao ng mas mataas na hourly rate. Tapos, ginagawa ko yung skills na yun as a service. Kapag naabot mo na yung first $100,000 mo, mas nagiging madali na lahat ng susunod. Kapag may pera ka na, meron ka ng pera na pwedeng gumawa pa ng mas maraming pera. Mas marami ka ring access sa resources at kaya mo na ring mag-take ng malalaking risk. Kaya seryoso, subukan mong maabot yung first $100,000 mo as fast as possible. Pag-isipan mo talaga yung paggawa ng service-based business at mag-focus sa pag-increase ng income mo. Hindi sa penny pinching, hindi sa puro pagsasave ng pera. Number 3, yung pinakamadaling investments, kadalasan yung pinaka-best mag-perform. Pero ironically, sila rin yung pinakamahirap gawin para sa mga tao. Kasi kung titignan mo yung actual data tungkol sa investing, may kita mo na sobrang boring lang talaga nito. Yung mga taong nagiging successful sa stock market at investing, usually sobrang boring ng portfolios nila. Very very rare na may makita kang kumikita ng malaki dahil lang sa pag-handpick ng stocks, pagbili ng sobrang risky na investments at mga ganyang bagay. Kung nasa 20s ka at hindi ka pa nag-i-start mag-invest sa index funds, yun talaga yung pinakamalaking suggestion ko. Ilagay mo lang yung pera mo sa S&P 500, kunwari, something like VOO.
Tapos hayaan mo lang yung pera na nandun long term. Huwag mong galawin. Huwag kang mag-try mag-day trade. Huwag kang mag-try mag-swing trade. Bilhin mo lang to bilang long-term asset at i-hold mo lang basically forever. Ngayon, tulad ng sinabi ko kanina, medyo against to sa human nature, right? Lahat kasi iniisip na mas matalino sila kaysa sa ibang tao at kaya nilang i-beat yung market. Pero yung totoo, malamang hindi mo kayang i-beat yung market. Alam ko for sure na ako mismo hindi ko kayang i-beat yung market. At oo, ang dami kong naging mistake sa market. At halos lahat ng yon nangyari dahil tinry kong maging mas matalino kaysa sa ibang tao. Hindi talaga siya gumagana. Kaya ina-encourage ko kayo na mag-invest lang sa boring index funds para sa majority ng portfolio nyo. Kung meron man kayong mga bagay na sobrang bullish kayo, pwede rin kayo magtabi ng konting pera at ilagay dun. Pero for 99% ng mga tao, yung pinakamagandang investment talaga ay i-park lang yung pera nila sa index funds. Kung interested din kayo sa crypto, bumili lang kayo ng mga big coins, Bitcoin at Ethereum, yung personal favorites ko. At oo, nawalan na rin ako ng maraming pera nung nasa 20s ako dahil tinry kong pumili ng kung ano-anong coins na nauuwi lang sa rug pull. Hindi talaga maganda yung ending. Oo, minsan may konting wins, pero yung nakita ko sa nakaraang decade, maraming tao yung kumikita ng malaki tapos eventually nawawala rin lahat. Halos ganun yung nangyayari sa karamihan ng pumapasok sa sobrang risky na stuff. So para i-summarize, low-cost index funds talaga yung main. Pwede ring maglagay ng konting pera sa Bitcoin at Ethereum kung naniniwala ka sa kanila. Pero ulitin ko lang, yung malaking bahagi ng pera mo dapat nasa boring index funds lang. Kung mas simple yung strategy, ironically, mas mahirap siyang sundin. Subukan mo lang gawin yung simple na bagay nang hindi hinahayaan na magbabaw yung human instinct mo. At since napag-usapan na rin natin yung crypto, quick intro lang sa isa sa favorite kong all-in-one finance apps na pwede mong gamitin para bumili, magbenta at mag-hold ng cryptocurrencies tulad ng Bitcoin, Ethereum, Solana at more than 25 pang ibang cryptocurrency sa loob ng SoFi app. Federally regulated din yung platform kasi yung SoFi Crypto ay offered through SoFi Bank. Kaya mas kampante ka na yung crypto mo ay nasa platform na may safeguards ng isang bank na sobrang important lalo na kapag nag-i-invest ka sa crypto. Yung part na gusto ko dito ay nasa loob lang siya ng parehong SoFi app kung saan nandun din yung iba mong pera kung ginagamit mo sila. So instead na hiwa-hiwala yung pera mo sa isang account tapos yung crypto mo nasa ibang platform, pwede mo nang ilagay yung crypto mo sa isang place lang. Isa pang importante lalo na kung nasa 20s ka pa ay alisin yung friction sa pag-i-invest. Kung mas maraming effort ang kailangan para mag-log in sa ibang investing platform, malamang hindi mo rin gagawin yon ng matagal. SoFi, sobrang dali lang gamitin. At ngayon may promo sila kung saan pag nag-open ka ng SoFi crypto account at gumawa ka ng qualifying crypto purchase na at least $10, pwede kang makakuha ng $10 in stablecoin bago mag-February 7. Tandaan mo lang, inherently risky talaga ang crypto at hindi ito para sa lahat. Kaya kung matagal mo nang gustong bumili, magbenta at mag-hold ng crypto, solid na paraan to para magsimula. Pwede mong gamitin yung link ko sa baba para i-check siya. Yung next money lesson ay kailangan mong malaman kung magkano yung hourly rate mo at kung magkano talaga yung value ng oras mo. Nung nasa 20s ako, halos hindi ko to tinatrack or iniisip. At dahil doon, ginugol ko yung bawat araw ko sa paggawa ng kung ano-anong bagay na hindi ko naman dapat ginagawa. Para lang may example kayo. Pag-usapan natin yung isa sa mga side hustle na ginawa ko nung nasa 20s ako, yung tutoring. Nag-tutor ako noon. Nagtuturo ako ng mga students at kumikita ng mga $50 per hour. Pero hindi ko na-realize na technically, ganun pala kalaki yung value ng oras ko. Instead, magawa ko ng maraming task na mga $10 or $15 per hour lang yung value na hindi ko naman dapat ginagawa. Dapat nag-hire ako ng someone overseas, dapat dinelegate ko yon o kaya nagbayad na lang ako ng services na makakatulong para ma-free up yung oras ko para mas makapagtrabaho pa ako. Ngayon, kung yung rate mo ay hindi pa umaabot ng $50 per hour, yung direct advice ko ay subukan mong itaas yung hourly rate mo hanggang doon. Bumabalik to doon sa pagkuha ng high value skill at paggamit ng skill na yon para sa mga clients. Kapag ganun na yung ginagawa mo, saka lang magiging mas logical na mag-delegate ka or magbayad ng services. May ilang paraan para makalculate yung hourly rate mo. Obviously, kung may service ka at nag-charge ka ng X dollars per hour, yun na dapat yung hourly rate mo. Or kung may full-time job ka, ang gawin mo lang is kunin mo yung yearly salary mo tapos hatiin mo sa $2,000. Kunwari kumikita ka ng $60,000 per year, ibig sabihin yung hourly rate mo ay nasa $30. Kapag alam mo na yung mga number na to, mas makakagawa ka ng mas magandang decisions kung paano mo gagamitin yung oras mo. Number 5, halos wala kang natutunan tungkol sa practical money skills sa college. Halos hindi kanila tuturuan kung paano mag-invest. Ang tinuturo lang ay kung paano gumastos at sa totoo lang, yung financial education system, pati yung education system in general, sa opinion ko, ay medyo broken talaga. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na sobrang baba ng financial literacy ngayon. Yung kasabihan na gusto kong sundin ay, the grass is green where you water it. Ibig sabihin, kung gusto mong magkaroon ng financially successful na buhay, kailangan mong matutong mag-aral tungkol sa pera. Kailangan mong maintindihan kung paano mag-file ng taxes, kung paano gumagana yung investment accounts, Roth IRA, 401k, index funds, at iba pang mga ganitong bagay.
Lahat ng yan dapat tinuturo sa atin, pero kadalasan hindi. At hindi mo kasalanan yon, mas kasalanan yon ng education system. Pero ang maganda dito ay pwede mo naman talagang matutunan yung mga bagay na to mag-isa. Sobrang daming resources ngayon na pwede mong gamitin para matuto. Mga YouTube videos tulad nito, halimbawa. At yung pinakamaganda pa, karamihan dito libre lang. Kaya kung babalik ako sa early 20s ko, mas marami sana akong oras na ginugol sa pag-aaral kung paano talaga gumagana yung pera. Kasi habang mas madalas mong iniisip at pinag-aaralan yung pera, mas gagaling ka rin sa pag-handle nito. Yun talaga yung totoo. So please, maglagay talaga kayo ng effort sa mga bagay kung saan gusto nyong gumaling. At kung gusto mong magkaroon ng mas magandang finances, kung gusto mong maging mas wealthy, mag-effort ka talaga sa pag-aaral ng mga ganitong bagay at sa pag-build nito. Nung early 20s ko, halos wala talaga akong alam. Nag-i-invest ako sa mga bagay na hindi ko dapat ini-investan. Nagbebenta ako ng mga bagay na hindi ko naman dapat binebenta. At oo, sobrang gulo talaga nun. Ang maganda lang, mas maaga mong ma-figure out itong mga bagay na to. Mas mabilis mong mararating yung first 100k mo. Tapos yung next 900k papuntang first million, mas madali na. At pagkatapos nun, mas nagiging madali na ulit. Okay, number 6 ay tax loss harvesting. Concept to na gusto kong isama dito kasi feeling ko hindi masyadong maraming tao ang may alam dito. Pero malaki talaga yung impact nito pagdating sa investing. So kung meron kang taxable investing account, parang normal na stock brokerage account, tapos sabihin natin may binili kang investment na actually nalugi. Kunwari, naglagay ka ng $100, tapos ngayon $80 na lang yung value. Ibig sabihin nun, may $20 loss ka, diba? Pwede mo talagang ibenta yung stock na yun para ma-realize yung loss na yun at gamitin siya para ma-offset yung gains mo sa parehong taon. Sa example na to, yung $20 loss ay pwede niyang i-offset yung $20 gain. Feeling ko maraming tao ang hindi nakakaalam nito. Nag-invest sila ng pera, bumaba yung value, tapos natakot na silang mag-invest ulit. Pero yung magandang part ay pinapayagan ng IRS na gamitin mo yung loss na yun para mabawasan yung ibang gains mo. Ngayon, medyo advanced part na to. Pero para lang mas maintindihan nyo ng konti, yung losses mo ay unang gagamitin para i-offset yung gains mo. Tapos kung mas malaki pa yung losses kaysa sa gains mo sa taon na yon, pwede kang mag-deduct ng hanggang $3,000 laban sa ordinary income mo. Tapos yung natitirang losses, pwede mo pang i-carry forward indefinitely. Kunwari, wag naman sana, pero sabihin nating nalugi ka ng $1 million sa isang taon dahil sa investing. Pwede mong gamitin yung $1 million na loss na yon para i-offset yung gains mo sa mga susunod na taon hanggat gusto mo. Marami lang talagang rules tungkol dito, kaya kung gusto mong gawin to, magandang i-research mo pa siya. Overview lang to, pero feeling ko isa to sa mga rules na hindi masyadong alam ng maraming tao. At makakatulong talaga to lalo na sa mga natatakot mag-invest dahil baka mawalan sila ng pera. Parang mapapaisip ka na, okay, pwede ko palang gamitin yung losses para i-offset yung ibang gains ko. Medyo cool din yun. Yung next money lesson na gusto kong pag-usapan ay yung spending pre-tax money versus post-tax money. Sobrang laki ng difference nito at sana talaga naintindihan ko to nung nasa 20s pa lang ako. So nung isang araw may kausap akong kaibigan na may W2 job. Malaki talaga yung kita niya. Yung salary niya mga $300,000 per year. Pero kinukwento niya sa amin kung gaano kalaki yung paychecks niya every 2 weeks. At honestly, na-mind blown ako sa amount kasi isipin mo mga $25,000 lang dapat per month. Pero in reality, after lahat ng deductions, 401k at taxes, mga $12,000 na lang yung natitira. So parang kalahati na lang. Ngayon, gusto kong maintindihan nyo to kasi ito yung dahilan kung bakit sobrang bullish ako sa business. Ito rin yung dahilan kung bakit feeling ko yung mga taong gustong maging business owner ay dapat talagang maging business owner. Ang reason ay kapag may business ka, kumikita ka ng 1099 income. Iba to sa W2 income. Sobrang powerful nito kasi pwede tayong mag-take ng deductions laban sa income na to at mapalapit yung effective net income natin sa zero. Kapag W2 employee ka, sobrang daming deductions na hindi mo pwedeng gawin. Kunwari, kung W2 job lang ang meron ako tapos bumili ako ng laptop, hindi ko pwedeng i-write off yung laptop na yun sa income ko. Magagawa ko lang yun kung kumikita ako ng 1099 income. Syempre, medyo mas complicated pa yung details, pero personally, naniniwala talaga ako na 1099 income yung isa sa pinakamagandang klaseng income na pwede mong kitain. Kung magsisimula kayo ng service-based business at kunwari, nagpo-photoshoot kayo para sa mga clients, 1099 income yung kinikita nyo. Kung freelance consultant kayo, 1099 income din yun. Kung gumagawa kayo ng side hustles, gigs, at mga ganyang bagay, 1099 income din yung kinikita nyo. Halimbawa, sa 50% effective tax rate na usually binabayaran ng high earners dito sa California, ibig sabihin kapag gumastos ako ng $100 sa business ko, parang katambas lang yun ng $50 na post-tax W2 money. Interesting talaga tong concept na to. At in-encourage ko kayo na pag-aralan pa siya. Kapag naintindihan nyo to, mas may encourage kayong tahakin yung entrepreneur route. Yung next money lesson na gusto kong mapag-usapan ay yung paghahanap ng money mentor. Iba-iba to para sa bawat tao kasi may mga taong lumalaki na yung parents nila na may mga kaibigan na successful na financially. May iba namang lumalaki sa lugar na mas disadvantageous at walang access sa mga taong financially successful. Pero yung idea ng money mentor ay importante pa rin. Isa to sa mga bagay na sana meron ako nung 20s. Kasi sobrang mamomotivate sana ako at mas makikita ko kung gaano kalayo yung mararating mo financially kapag nag-effort ka talaga. Kung meron kayong parents na may kaibigan na successful, may malalaking bahay, malaking net worth, or kung ano man,
please try nyo makipag-usap sa kanila. Subukan nyo matuto sa kanila. Kung nasa college kayo at may professor kayo na naging successful, kausapin nyo rin sila. Ang dami kong na-miss na opportunities para makipag-usap sa mga magagaling na tao kasi dati hindi ko iniisip na importante palang magkaroon ng money mentor. Pwede mo siyang tawagin na money mentor. Pwede rin mentor lang. Kahit ano pang gusto mong tawag. Ang importante lang ay nakikipag-usap ka sa mga taong ginagawa na yung gusto mong gawin. Huwag kang mahiya. Gusto nilang i-share yung story nila. Gusto nilang tumulong sa mga young people. Magtanong ka lang, yung worst na pwedeng mangyari ay mag-no sila. Pero kung magtatanong ka sa maraming tao, garantisado may makikita kang gustong tumulong sa'yo. Mag-share ng knowledge, experiences, at mga sobrang valuable na insights. At yun talaga yung maglalagay sa'yo sa fast track papunta sa financial success. Kung wala kang kakilala in person, pumunta ka sa mga tamang places para makakilala ka ng bagong tao. O kaya, mag-online ka at humanap ng online mentor. Actually, malaking part ng success ko nung late 20s ko ay dahil sa mga mentors na natutunan ko online. Mga taong hindi ko naman personally kilala. Hindi ko sila nakilala in person at hindi rin nila ako kilala. Pero kinokonsume ko yung content nila at ang dami kong natututunan na sobrang valuable. Sa totoo lang, mentors are everywhere. Kaya kung may isang bagay kang dapat kunin sa point na to, yun ay mag-effort kang maghanap ng mentors at talagang matuto sa kanila. Sa totoo nga lang, pwede akong maging online mentor mo, right? Kung nakakonect ka sa sinabi ko, kung nakaka-relate ka sa story ko, at kung nakakatulong sa'yo yung mga sinabi ko, pwede mo rin akong gamitin bilang money mentor mo. Yung next point na gusto kong pag-usapan ay kailangan mong i-track yung pera mo religiously. Hindi ko to nagawa nung nasa 20s ako. At dahil doon, wala talaga akong idea kung nasaan yung pera ko, saan siya napupunta, at kung saan ko siya ginagastos. Kaya sobrang nire-recommend ko na gumamit kayo ng kahit anong platform para i-track yung pera nyo. Ngayon, gumagamit ako ng Monarch Money. Maganda siya. Marami ring ibang platforms. Basically, yung gagawin mo lang ay i-connect mo lahat ng financial accounts mo. Bank accounts, investment accounts. Tapos may kita mo lahat yon sa isang place lang. May makikita kang number sa taas ng screen na nagpapakita ng net worth mo. Ibig sabihin nun ay assets minus debts mo. Kapag tinatrack mo yung number na yon at yung mga bagay na bumubuo sa net worth na yon, mas makakagawa ka ng mas magagandang financial decisions. Isa pa, para sa karamihan ng tao, sobrang overwhelming ng financial information. Ang dami mong subscriptions, bumibili ka ng kung ano-ano, may pumapasok na pera, may tax payments ka pa. Mahirap talaga kapag sinusubukan mong tandaan lahat sa memory. Kung ayaw mong magbayad ng service, pwede ka namang gumamit ng spreadsheet. Ang daming paraan para i-track yung pera mo. Pwede ka pa nga gumamit ng AI tulad ng ChatGPT. Pero yung pinaka-importante ay kailangan mong malaman kung nasaan yung pera mo kasi what gets tracked gets improved. At kung ano yung hindi mo tinatrack, kadalasan nakakalimutan mo lang. At yung final money lesson na gusto kong pag-usapan natin ay isang bagay na actually meron ako. Ito yung mindset na talagang nakatulong sa akin. At feeling ko, lalo na sa Amerika kung saan sobrang lakas ng consumerism mindset ng karamihan, maraming tao ang kailangan talagang marinig tong money mindset na to at i-apply sa buhay nila. Yung mindset na kinalakihan ko na parang very Asian Chinese mindset ay ganito. Yung pera na kinikita ay para i-save, hindi para gastusin. Ulitin ko lang, yung pera na kinikita mo ay para i-save, hindi para gastusin. Yung majority ng tao iniisip yung income nila bilang pera na papasok lang sa account nila tapos gagastusin agad. And guys, naiintindihan ko kung bakit ganun mag-isip ang mga tao kasi talagang bahagi na siya ng culture. Pero kung iba yung approach mo sa pera at kung para saan talaga siya ginagamit, pwede mong mabago yung buong direction ng finances mo. Yung reason kung bakit sobrang frugal ako nung nasa 20s ako ay dahil sa mindset na to. Pero sumobra lang ako. So ang point ay magandang mindset to. Pero dapat nasa tamang level lang. Karamihan sa dahilan kung bakit tayo kumikita ng pera ay para ma-save ito at mapalago yung net worth natin. Habang may maliit na bahagi pa rin na pwede natin gastusin para sa daily life at maliliit na luxuries na gusto natin. Kahit simpleng mindset shift lang na ganito, malaki talaga yung epekto sa kung paano mo gagamitin yung pera mo. At dahil simple lang siya, madaling makita kung yung ginagawa mo ay aligned dito or hindi. Ito talaga yung isang bagay na sobrang thankful ako na kinalakihan ko. Sobrang nagpapasalamat ako sa parents ko dahil tinuro nila sa akin tong money mindset na to. At honestly, malaking dahilan to kung bakit nagkaroon ako ng interest sa personal finance, investing, paggawa ng pera, business, at mga ganitong bagay. Basically, ito yung nagdala sa akin sa path na nagresulta ng maraming magagandang bagay sa buhay ko. Kaya sobrang thankful talaga ako dito. Sana may nag-resonate sa inyo sa video na to. Sana makatulong talaga siya sa inyo. Kung pinanood mo man tong video na to, mas marami ka nang ginagawa kumpara sa karamihan ng tao. Gusto ko ring sabihin, congratulations. Ang galing mo. At tandaan mo rin na may power ka talagang baguhin yung direction ng financial life mo. Araw-araw gumagawa tayo ng napakaraming decisions at lahat ng yon ay may epekto sa finances natin. At kung goal mo talagang maging wealthy, tandaan mo na ikaw talaga ang may control dito. Sana ma-apply nyo yung ilan sa mga money lessons na sana nalaman ko nung nasa 20s pa lang ako. At oo, yung goal ko talaga ay tulungan yung next generation na talagang mag-succeed sa finances nila. Kumita ng maraming pera, makapag-save ng maraming pera at mag-succeed talaga sa buhay. So sana may nakuha kayong value. Kung oo, make sure na pindutin nyo yung like button at mag-subscribe din para sa mas marami pang content na ganito. Gumagawa ako ng maraming videos tungkol sa entrepreneurship, AI, tech, investing at finances. Lahat para tulungan kayong magkaroon ng financially successful na buhay. Maraming salamat ulit sa oras nyo at magkita tayo sa next video. Peace!